Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw na ito. Ako, si Teacher Adrian, ang inyong guro sa Araling Panglipunan 1, Quarter 2, Week 4. Handa na ba kayo? Ngunit, bago tayo magsimula, ay magsitayo muna kayo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang araw na ito. Kami po ay nagpupuri at niluluwalhati ang inyong mga kaloob na biyaya sa amin. Gabayan po ninyo kami sa aming mga pag-aaral at pagtuklas ng bagong kaalaman na magtataguyod sa amin upang maging mahusay mong tagapaglingkod. Amen. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Maaari na kayong magsiupo. Maaari nyo bang sabihin kay teacher kung sino ang mga lumiban ngayong araw na ito? Meron ba mga anak? Magaling! Ako ay natutuwa dahil kayo ay kumpleto ngayong araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik-aral tungkol sa kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ni teacher, okay? Una, siya ang nagsisilbing haligi ng tahanan at nagtataguyod sa pamilya. Sino ito? Mahusay, walang iba kundi ang ating ama o tatay. Eto naman, siya ang kaagapay ng ama sa pagtugon ng pangangailangan ng pamilya. Sino ito? Magaling! Ang nanay or ina. Sino naman yung tumutulong sa mga gawaing bahay na pambabae tulad ng pagwawalis? Sino ito? Magaling! Sila ang ating mga ate. Sino naman ang nagbibigay saya sa tahanan? Sino ito? Mahusay! Ang nagbibigay saya sa isang tahanan ay walang iba kundi ang bunso. O sino naman ang katulong ni tatay sa pag-aayos ng sirang bubong ng bahay? Sino ito? Tama! Ang katulong ni tatay sa mga gawaing panglalaki ay ang kuya. Mahusay mga anak, at ako ay natutuwa dahil kayo ay may natutunan. Ngayon mga bata, kayo ay magsitayo dahil tayo ay kakanta. Handa na ba kayo? Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si tatay at nanay. Sila ang mga magulang. Lagi ko silang iginagalang. Tuloy po kayo sa aming hardin. Narito si ate, si kuya rin. Lagi kami nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Ama, ina, ate, kuya, at ako ang munting bunso. Ito ang aking pamilya. Mahal ko ng buong puso. Father, mother, sister, brother, and I, the youngest one. This is my family, and I love everyone. Yay! Nagustuhan nyo ba mga bata? Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay may ipapakita muna ako sa inyo at itatanong. Pagmasdan ang larawan. Mga bata, ano ang nauna? Manok o itlog? Oops! Huwag nyo nang pagtalunan yan, okay? Dahil mamaya, malalaman natin kung ano ba talaga ang nauna. Itlog o manok? Learning competencies. Una, malalaman ang kahulugan ng timeline. Pangalawa, nailalarawan ang mga mahalagang pangyari sa buhay ng pamilya. Pangatlo, maitatala ang sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng timeline. Upang lubos niyong maunawaan ang ating lesyon ngayong araw na ito,
ay tatalakayin natin ang mga mahalagang pangyayari sa isang pamilya. Bawat isa ay may karanasang hindi malilimutan tungkol sa kanilang pamilya. Maaring ito ay masaya, malungkot, nakakaiyak o sobrang nakakatawa. Sa araling ito, mailalarawan mo ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng iyong pamilya sa pamamagitan ng timeline. Ngunit, ano ba ang timeline? Pakibasa mo nga, Jason. Salamat, anak. Dagdag pa dyan, ang timeline ay pwede rin sa isang hayop at bagay at kung saan ito nagsimula. Balikan nga natin yung manok kanina. Alamin natin kung ano ang unang nangyari o kung saan nagsimula ang isang manok. Bago siya maging manok, ano muna ang nauna? Sa timeline ng isang manok, bago siya maging isang ganap na manok, ay dumaan muna siya sa iba't ibang pangyayari sa kanyang buhay. So, una, siya muna ay isang itlog. Siyempre, doon siya nagsimula. Pangalawa, nabasag na ang kanyang itlog, yung kanyang shell. Pangatlo, naging isa na siyang sisiw. So, at ang pang-apat, isa na siyang ganap na manok. Ito naman ay naghahayag ng mahalagang pangyayari sa buhay ng isang pamilya. Ito ay isang halimbawa ng isang timeline. So kanina, halimbawa siya ng timeline ng hayop. Ngayon naman ay tao. Ano ang nakikita sa larawan? Tama! Ang makikita sa larawan ay larawan ng buhay o pagkakasunod na pangyari sa bawat isang tao. Mula sa nung siya ay maliit hanggang sa kanyang paglaki at hanggang siya ay makatapos ng kanyang pag-aaral. Mahalaga ba ang pangyayari sa larawan? Tama! Mahalaga ang bawat pangyayari sa ating buhay mula sa pagkabata natin hanggang sa ating paglaki. Kapag nakatapos tayo ng pag-aaral, ito ay isang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng isang tao. O maging sa ating mga magulang, syempre pag tayo nakatapos, sila ay magiging sobrang maligaya o sobrang saya kapag nakamit natin ng ating mga pangarap. Narito pa ang mga mahalagang pangyayari sa ating buhay. Unang-una na dyan, noong tayo ay sanggol. Syempre, mahalagang pangyayari sa atin na tayo ay nabuhay dito sa mundong ibabaw. Pangalawa, kapag tayo ay nagdiriwang ng ating kaarawan. Syempre, kapag tayo ay nagdiriwang ng ating kaarawan, ay isa itong mahalagang pangyayari sa ating buhay. Pangatlo, kapag tayo ay nagwawagi sa isang kompetisyon at tayo ay nagkakaroon ng parangal. Masarap sa pakiramdam kapag tayo ay nabigyan ng medalya dahil ito ay isang mahalagang pangyayari sa atin. At ang pangapat, syempre, pag tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. Sobrang saya natin at sobrang saya ng ating pamilya kapag tayo ay nakatapos ng pag-aaral. Yan ay mga pangahalagang pangyayari na nararanasan natin sa buhay ng isang pamilya. Ngayon mga bata, tatanungin ko kayo, may naalala ka ba na pangyayari na nangyari na sa inyong buhay mula sa iyong pagsilang hanggang sa ngayon? Maliwanag ba sa inyo mga anak ang ating talakayan ngayong araw na ito? Sige nga, kung may natutunan kayo, ano ang tawag upang maitala ang sunod-sunod na pangyayari? Tama! Magaling at ikaw ay may natutunan. Ang timeline ba ay pwede din sa hayop at bagay na kung saan o paano sila nagsimula? Tama o mali? Mahusay! Maliwanag ba mga anak ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito? Basta tandaan ninyo na ang timeline ay ginagamit upang maitala ang mga sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng isang tao. Kasaysayan, anumang gawain na gusto nating ilarawan. Ngayon naman ay panahon na para kayo ay magsanay. Sabihin kung tama o mali ang isinasahad sa bawat pangungusap. Sagutin ito sa inyong sagutang papel. Una, may mga mahalagang pangyayari sa buhay ng isang pamilya. Tama o mali? Pangalawa, nararapat ikahiya ang mga gawain ng isang pamilya? Tama o mali? At ang pangatlo, ang sama-samang pagdarasal ay nakapagpapatibay ng samahan ng pamilya.
Number 4, dapat ipagmalaki ang sariling pamilya. At ang panglima, maging maayos ang isang pamilya kapag hindi nagkakaunawaan sa bawat gawain. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, ay ipasa na dito sa harap. Ngayon naman, ay ayusin ang timeline. Tignan ang larawan, isulat sa inyong sagotang papel ang bilang na 1, 2, 3, 4, 5 ayon sa pagkakasunod ng mga pangyayari sa inyong buhay. At para naman sa inyong takdang aralin, ay idikit sa inyong sagotang papel ang mga larawan ng mga mamahalagang pangyayari sa inyong pamilya simula noong ipinanganak ka hanggang sa kasalukuyan upang makabuo ng isang timeline. Maaaring magpatulong sa magulang sa paggawa. Muli, isang magandang araw sa inyo mga bata. Sana ay mayroon kayong natutunan ngayong araw na ito. Kita-kits ulit sa susunod na araw. Paalam!